bawat ngiti, sa bawat hakbang, may kwento ng tapang na kailangang pakinggan. Iba man ang kulay, iba man ang daan, lahat tayo'y likha ng may kapal. Hindi hadlang ang mundo na di maintindihan, pag-ibig ang susi sa tunay na kalayaan. Sa tagumpay, tayo'y magkakasama, hawak kamay. Mga katagumpay learners, ikaw ba ay mayroong anak or kilala na may special educational needs? Alam mo na ba kung saan mo siya i-enroll? Sa public school ba or sa private school? Magandang araw muli mga katagumpay. Ako si Master Roniel, isang special education teacher and interventionist. Good morning! Ako naman po si Dr. Kat Dicano, isang curriculum developer at isang special education specialist. Ngayong araw ay samahan ninyo kami matuto at magmahal para sa ating mga batang mga may special needs. Ngayong Lunes, aalamin natin ang mga program and services for learners diagnosed with special needs sa public school man, Doc, or sa private school. At makikinig tayo, mayroong ikikwento si Teacher Kat sa atin na isang experience ng batang diagnosed with neurodevelopmental disorder na autism. At Tama. ikikwento ni Teacher Kat kung paano napagtanggumpayan ng batang ito sa pamamagitan ng tamang programa at serbisyo. Okay, good morning ulit, Sir Roniel. Good morning, Teacher Kat. Oo, maikwento ko lang na sa family namin, we have, talaga, may pamangkin ako na diagnosed with autism level 3. Pero, syempre, dahil nga na nagkaroon kami ng maagang intervention, nakita namin yung kakanayanan ng pamangkin ko, Sir Roniel. So, umpisahan natin before. Na-diagnose siya noong 2018. So, pre-pandemic. Pre-pandemic. Oo. So, bata pa lang na nakita na ng parent na merong kakulangan, lalo na sa verbal. Yung mga instructions, nahihirapan din siya. In the same time, nailapit sa akin to ng kapatid ko na meron problema na nakikita sila sa pamangkin ko. Then, yun nga, I suggest na mapakita namin siya doon sa developmental pedia. Nagkaroon naman ito ng tinatawag natin ng COVID. Yes. So, nahirapan kami maghanap ng mga for second opinion for developmental pedia. So, nangyari yon July 2021. Nakahanap kami ng developmental na available po dun sa bahay naman. Upon diagnosis, sir, ganun pa rin talaga na meron autism yung pamangkin ko. Pero hindi kami nawala ng pag-asa. Upon recommendation, dinala namin or dinala siya ng parent niya sa speech therapy and the same time occupational. So sabay yon. In 1 week, meron siyang 3 times na therapy, which is 2 times ang occupational, sir, and then 1 time po yung speech. Dahil nga sa kakulangan po ng speech, nahihirapan din kami ng schedule for second. Kasi nga, medyo short nga tayo sa mga Exactly. mga specialists. Pero, Teacher Kat, matanong ko lang, paano natanggap? Kasi ngayon, di ba, yung stigma kasi na in denial pa rin yung iba at ayaw tanggapin at iba nga, Teacher Kat, tinatago, which is hindi natin kasi matutulungan ng bata. Pwede mo bang ikwento sa amin, no, sa ating mga viewers, kung paano o ano ang naging journey ng sister po ninyo sa pagtanggap, no, sa kanyang anak or sa pamangkin po ninyo na meron pong ASD? Actually, since naman na nagtuturo na rin naman ako for special education, yung sister ko, yung acceptance niya dun sa anak niya, dahil sa pagmamahal na rin, solusyon agad. So, yun yung maganda sa kanila. Gumawa sila talaga ng paraan. Masakit for them, pero, syempre, kahit papano, meron kasi na, kumbaga, alam nila na pag early intervention ang ginawa sa pamangking ko, mas maraming matututunan siya. So, nagsimula siya sa therapy center sa Quezon City. And then, after that, Sir Roniel, ang experience naman niya is
pumupunta na siya dun sa sa KDS Learning Center, kung saan doon ako nagtuturo. So, doon ko na pinapasok din yung pamangking ko in a daily basis to help yung intervention na needs ng pamangking ko. So, walang naging problema sa pagtanggap sa pamangking ko. Which is, yun yung pinaka-importante talaga, Teacher Kath, no? Kasi mas maaga kasi nating tinatanggap na nagkakaroon ng ganong diagnosis ang ating anak. Mas maaga nating magagawa ng programa. Mas Exactly. maaga magagawa ng intervention. And katulad nga ng palagi nating inuulit-ulit, Teacher Kath, early intervention talaga ang the best kapag nagmamanage tayo ng mga batang nasa spectrum ng ASD. Yes. Actually, nakita naman ng sister ko kung paano natagumpayan nila yung tinatawag natin na yung mga sakit, yung prayers nila na sana mabago ang pamangking ko. Pero sabi ko nga sa inyo, may pag-asa, may nababago. Pero hindi yun katulad ng iba na mabilisan. Yes. So, doon naman sa nangyari sa amin, sinabi ko rin sa sister ko na may IEP kami, why not ipasok natin siya sa kinder. So, nag-open kami ng kinder for may pamangkin, and then may mga nagtiwala rin sa atin, Sir Roniel, na 3 students na classmates niya. Ang galing naman, Teacher Kath. Pero ngayon, ano na ang status niya? Anong grade niya na ngayon? Incoming grade, incoming preparatory na siya ngayon. Wow, Kasi ang galing. syempre kahit papano, kailangan ma-establish muna yung preschool niya bago natin dalhin siya dun sa basic learning. So, kasi syempre mas mas marami na yung demand. And the same time, hindi natin alam yung capability niya dun sa tinatawag naman natin na basic academic. So, ang preschool kasi, ang ginagawa kasi natin dyan is more on social, and the same time, yung needs nila na sa skills nila na gross motor, fine motors, strengthen natin yan. And then, lastly, is yung behavior. Yes. Kailangan yung pagtanggap ng mga bata na to sa learning, yung traditional natin na programa sa DepEd. Kaya, so ibig sabihin, Teacher Kath, papasok na siya sa basic ed. Wow, ang galing naman. Isang Opo. tagumpay story na naman. Meron na namang isang estudyante na papasok na ng basic ed. Kaya kayo, huwag kayong mawala ng pag-asa. Kung kayo ay merong anak na may ASD na ngayon ay hindi pa nag-aaral, no? With the proper early intervention, katulad ng kwento ni Teacher Kath, no, tungkol sa kanyang pamangkin, malaki ang chance na ang anak po ninyo ay magkakaroon ng grade placement. Di ba, Yes, Teacher Kath? exactly po. Marami kasi tayo na experience din na iyak na mga parent naman Oo. hindi lang doon sa pamangking ko. Kasi nasusolusyonan naman yan talaga. Pero marami pa rin na mga magulang po ligaw, Sir Reniel. Yes. Lalo na po doon sa mga pinapasukan nilang school. Merong small school, merong big school. Pero hindi nila alam kung ano yung intervention na binibigay sa mga anak nila. Proper din po talaga na malaman nyo rin po as parent kung ano po yung binibigay na intervention sa anak nyo. Meron po tayong play-based, meron po tayong learning-based. So, sa play-based po is more on toddler program naman po yun. So, ang learning-based naman po ay yung tinatawag natin nursery or kinder and prep. Kaya ang nagiging moral lesson talaga natin dito, Teacher Kath, no, ay kapag nakita natin ng maaga, wag nating i-deny. No, as much as possible, we seek support agad, early intervention, para katulad nga ng nakwento po ninyo kanina, Teacher Kath, naaayos natin yung programa, naaayos natin yung servisyo sa bata, nasisigurado natin, no, sure tayo na matagumpay ang bata. Tama, Sir Roniel. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Para naman sa ating gawa galing time, Teacher Kath, merong continuation yung activity ng first episode natin. So ito naman ay yung tinatawag na
feeling card. So this time, hindi na natin i-incorporate ang lahat ng emotion. This time, ang bata ay magdodrawing na ng isang emotion and mag-i-introduce tayo ngayon ng another type of emotion, teacher. At kung napansin niyo sa first episode natin, 4 lang ngayon, magiging 5 na. Sa pagtuturo po kasi ng emotion, no, under emotional awareness, mas maganda na itinuturo natin siya ng hindi sabay-sabay, no? Structured. Kasi nga para sa mga batang may autism, mas maganda na na-structured po natin. At itong feeling card, no, ay parang katulad din ng ginawa natin. Pero this time, may in-incorporate tayong strategy. Ito yung tinatawag na task analysis. Ano ba ang task analysis? Halimbawa, meron tayong isang activity. Yung isang activity na yan ay hahatiin natin yan sa bawat parts at ituturo, ipapagawa sa bata ng isa-isa. So, ang ating gagawin dito ay magdodrawing sila ng smiley or ng mukha nila, tapos lalagyan ulit nila ng color based sa description. So, ang instruction natin dito, no, ay isa-isa. So, ang unang gagawin ng bata, no, meron tayong checklist kung nakikita nyo sa screen. Yun yung una nating gagawin. Kasi nga, task analysis siya, bago tayo mag-proceed sa pangalawang gagawin, dapat ma-complete muna ng bata yung gagawin. So, napapansin nyo dyan, una, ano ang gagawin ng bata? Look at the feeling of the faces. So, meron tayo dyang 5 emotion. Papatingnan lang yan sa bata. Kapag nakita niya na, natingnan niya na isa-isa, okay na tayo. Lalagyan na ng check. Kasi ibig sabihin nun, na-complete niya na yung task. Pangalawang task ng bata, point to how you feel. Ituturo niya kung ano ngayon ang nararamdaman niya. So, nagkakaroon na tayo ngayon ng communication na naman. Nakakausap natin ang bata. Though hindi siya verbal, pero nalalaman natin kung ano ang nararamdaman ng bata. So, magpo-point siya doon. So, kapag tapos niya ng ma-point, isi-check na ulit natin yan. So, completed na ang pangalawang task. Ano naman yung pangatlo? Look at the space below. So usually, hindi yan makikita agad ng bata, kaya andyan tayo ng mga teacher or mga parent na mag-guide. Oh, dito na tayo. Dito, ito yung space sa baba. Kapag na-point na ng bata yung space sa baba, another check na naman sa kanyang task. Now, for the next na gagawin, draw your face with that feeling in the space below and color it. Hindi ito mahirap. Ang gagawin lang, 'di ba? Doon kanina sa tinuro niya, ipapa-drawing mo lang sa baba ang kanyang nararamdaman ngayong araw, tapos pakukulayan mo. Tapos nakapapansin niyo diyan sa screen sa taas, no, may nakalagay pangalan. Ipapalagay natin ang buong pangalan ng bata para yung ginagawa nating activity ay individualized. Mararamdaman niya na ay feeling ko to kasi andyan yung pangalan ko. Mas mahalaga kasi na nakikita nila. That's identity. Mas napi-feel nila yung learning kapag feel nila na included sila. At sa baba, ilalagay din natin kung ano ang feeling. Then, bibigyan na natin ng ample time ang bata to draw. Tapos kapag na-check natin yan, no, ibig sabihin, complete na ang task. Paano natin ma-reinforce yan? Diyan ngayon papasok ang tinatawag nating reinforcement. Para maging tuloy-tuloy ang pagsunod ng bata sa mga pinapagawa natin, kailangan nating i-reward. Ngayon sa rewarding system, may mga simpleng tips lang akong ibibigay. Una, alamin natin kung ano ang gusto ng bata. Pagkatapos, kapag alam na natin, yun yung i-reward natin sa kanya. Pangalawang tip, huwag mag-over-reinforce. Ibig sabihin, kapag hindi niya nagagawa, huwag tayong mag-reward. Kasi it beats the purpose. So sana may natutuhan kayo sa ating gawa-galing time ngayong araw. Habang ginagawa ito, tanungin na ang bata kung ano ang gusto niyang matutunan o kung sino ang gusto niyang kasama sa pagkatuto. Maaari din silang gumamit ng larawan, stickers at ibang kulay. Ang mga activities na ito ay mga tinatawag na child-focused activity. Nagbibigay ito ng boses sa mga bata kahit na mga non-verbal at nakikilala natin ang kanyang kakayahan at layunin. Makakatulong ito para mas maging involved siya sa sarili niyang pag-unlad. Ano-ano nga ba ang mga programang inaalok sa public at private school para sa learners with special needs? Alinsunod sa Republic Act 11650 at DepEd Order No. 44 Series of 2021, ang mga pampublikong paaralan ay dapat required na magtupad ng mga sumusunod. Ang una po dyan, mandatory po ang Individualized Educational Program or IEP para sa bawat learner with disability or with
special educational needs. So, hindi po pwede natanggihan ang request ng magulang na magpagawa ng IEP dahil hindi trained ang teacher or hindi sila well-informed. Dahil according sa batas po natin, mandatory po ang paggawa ng IEP. Pangalawa, dapat may mga inclusive programs ang school, no? Ang inclusive program na yan, Teacher Kath, ay nahahati sa dalawa, academics and behavior. Now, sa school namin, Teacher Kath, ipapasok ko lang, no? Meron akong tinatawag na Project Learn and Project Roniel. Yung Project Roniel ko ay para sa behavior. Ang ginagamit kong framework doon ay, if you are aware with PBIS, Teacher Kath, yung Positive Behavior Intervention and Support, na ang ginagamit ko dyan ay mga positive reinforcement lang para ma-manage ang behavior. Dito naman sa Project Learn, Teacher Kath, since talagang medyo maraming struggling, hindi lang sa mga estudyante kong may special needs, but sa mga regular ko na mga estudyante. So, ang ginawa ko, Teacher Kath, I adapted a foreign literature. Kung familiar ka sa MTSS, yung multi-tiered system and support, Teacher Kath, na kung saan hinahati-hati ko ang mga bata based sa kakayahan nila, Teacher Kath, at nag-i-inject ako ng mga intervention based sa kakayahan nila hanggang sa maabot nila talaga ang potential nila, Teacher Kath. So, yun yung mga halimbawa ng mga inclusive program na dapat meron ang mga schools. At yan po ay mandated ng ating batas. Pangatlo, Teacher Kath, no, ang access to support services tulad ng therapy, counseling at assistive device. And recently, Teacher Kath, noong December, may nirelease na batas tungkol sa mental health sa school, di ba? Yes, so, yung magdadagdag mga yan, guidance nakakatuwa. So, thank you naman dyan, no? And dapat, no, alam din ng mga parents, lalo na kapag ang school ay mayroong Teacher Kath na guidance counselor, pwede po nilang ma-utilize po yun at malapitan. And number 4, dapat nagsasagawa po ng tinatawag na functional assessment ng mga learner. So ano ba itong functional assessment? Hindi po ito ibig sabihin na mag-a-assess ka na at magda-diagnose na. Bawal yung yun. ating Teacher Kath, ay aalamin lang kung saang parte ng development na de-delay ang bata. But it doesn't mean, Teacher Kath, na ang bata ay merong special needs agad. Meron po kasing may mga additional needs lang or merong mga difficulty. Kaya nga ngayon sa DepEd, Teacher Kath, meron kaming kinaklarify na dalawang term, yung difficulty and disability. Paano ba natin yan di-distinguish o describe isa-isa? Kapag sinabi nating difficulty, nahihirapan lang ang bata in terms of academics and behavior. Halimbawa, nagme-misbehave lang siya. Halimbawa, hindi lang siya nakakabasa. Hindi po natin pwedeng tawagin disability or disorder yan, Teacher Kath. Ang term na gagamitin natin dyan ay difficulty. Now, kailan tayo pwedeng tumawag ng disability or disorder? Kapag ang bata ay meron ng diagnosed from medical doctors, from psychologists, from developmental pediatrician. Kapag bata, that's the only time na tatawag tayo or gagamit tayo ng term na disorder or disability. Kasi merong, Teacher Kath, mayroong nagre-regulate na batas yan, yung Philippine Psychology Act of 2019 and yung Medical Act, no, na nagbibigay ng karapatan sa mga developmental pediatrician to diagnose. So yun yung mga, Teacher Kath, titingnan natin. Kasi minsan SPED teacher ako, mag-a-assess ako. Bawal po yun. Bawal. Functional assessment lang. Ibig sabihin, checklist. At kung gusto nyo ng mga checklist ulit, mamimigay tayo ng libreng checklist. Paki-comment lang sa baba kung sino ang may gusto at isi-send ko po sa inyo. Thank you, Sir Roniel. Yes, naman, Teacher Kath. At pang-last, ito, Teacher Kath, ang very important na kahit saan at kahit anong programa napakahalaga. Kasi isa lang sa kanila, Teacher Kath, ang mawawala, hindi na talaga mag-work ang entire program. Ito yung tinatawag, Teacher Kath, na parent-teacher collaboration para sa pagbuo at revision ng IEP. Napag-usapan na natin ang IEP at kung gaano kahalaga ang IEP. Ngayon, ang nagiging challenge kasi gusto mo ng teacher gumawa ng IEP, hindi naman nakikipag-collaborate ang parents. Yes, exactly. Likewise, gusto naman ng parent na gawa ng IEP ang bata, hindi naman nakikipag-collaborate ang teacher. So, kapag walang parent-teacher collaboration, walang mangyayari sa atin. Which is, kailangan po ng mga batang mayroong special needs, Teacher Kath. Kasi, in order for them para magtagumpay, mahalaga ang IEP. Correct. So, pag ang IEP ay nagamit ng mas maayos,
nagiging productive po ang school at ang bata. Okay. So, Teacher Kat, ano naman ang nangyayari sa private school kapag ganon? Pakikwentuhan mo naman kami. Okay, sa private school, kahit may iba-ibang modelo, dapat ding sundin ang mga prinsipyo ng inclusive education. Karamihan ay may sariling learning resources center kami. Katulad sa inyo, may Opo. 5 kayo, di ba? Ang Oo. galing naman. So, Gusto ko mag-visit ito po doon. yung tinatawag natin na programa natin, Smart Kids Curriculum. So, meron po tayong Smart Kids Curriculum na nagawa, Sir Raniel, na na-patent na natin sa IPO Philippines. So, in that case po, Wow. meron na tayo talaga na Filipino-based program po For- para po sa mga batang may Oh, nakaka-excite naman yan, Teacher Kat. Ang galing. Oo. Kaya, di ba? Wala kasi kulang tayo ng ganun. Baka pwede mo naman ma-share sa aming Teacher Kat para magamit din naman namin. Okay Kasi, po. that's something, Teacher Kat. And I think that's the first time I heard na meron ng Filipino-based na curriculum. Program, yes po. No? Na So, program para sa mga may special needs. Opo, na-create ko po yan 20 years. Wow, in the making. Diba, Sir Raniel? That's why, kabisado po na po natin kung ano po yung pwedeng intervention for kids. Ang So, galing. tinutulungan ko naman po ngayon ay mga teachers po natin na walang alam pa o wala pang kaalaman po dun sa mga programa na sistema na collaborative. Like for example, Sir Raniel, ang mga special natin, education teachers natin is more on traditional talaga ang part nila. In the same time, dun naman po sa ating mga medical doctors o yung tinatawag natin medical practitioners naman po, sa clinic-based naman po, ay nahihirapan sila to collaborate naman po sa mga DepEd or mga school. So, ang ginawa ko po, yung sistema na nawawala dun sa gitna, pinag-combine ko Combine. po. Opo. Combine. Para ma-bridge in the yung sense, gap. oo, Ang galing. natin. Yan ay yung smart curriculum natin. So, pag-aaralan din natin yan. And narinig ko nga, Teacher Kath, may mga in-house therapist kayo. Yes po, we have speech therapist po. Meron din tayong mga behavioralist. Katulad nyo po, na ang nagkakandak naman po is mga special education teachers natin. We're not using po iba't ibang klase na American-based or yung tinatawag natin mga foreign-based na programa. Culturally talagang Filipino-based program po yung inadapt ng smart curriculum. And obviously, di ba, Teacher Kat, kami kasi sa public school, yung tinatawag na educational adaptation, yung modification and accommodation, yun yung common na ginagamit namin to address the needs. Tell us about Smart Kids Curriculum, kung paano nyo na-address ang individual needs ng mga estudyante po ninyo. Okay, Sir Roniel, importante sa amin na merong developmental doctor recommendation muna si kid natin o yung child natin. Kasi importante na mabasa natin yung recommendation. Ang nagiging problema kasi natin dito, Sir Roniel, yung mga ibang teacher uli natin, hindi pa marunong makabasa na o kaya hindi nila alam kung paano nila mapapaliwanag sa parent kung ano yung mga recommendations and ano yung diagnosis. Meron lang dun kasi, iba po kasi yung tinatawag natin na diagnosis dun sa tinatawag naman ng mga first na assessment sa mga bata na hindi nila dinadiagnose muna yung mga bata. Yes. Unless kung bibigyan ng mga intervention, which is yung OT and speech muna. Or OT lang muna, secondary yung speech, and then yung learning. So maraming bagay yan na Which is- pag-uusapan talaga. Yes, I agree, Teacher Kath, kasi sa isa sa provision ng DSM-5, yung Diagnostic Statistical Yes. Manual, lalo na sa learning disability, no? Ito kasing learning disability usually nami-misunderstood as intellectual disability, pero magkaiba yan Magkaiba sila. yan. Kasi ang learning disability, specific learning disability, dyan ngayon papasok si dyslexia, si dysgraphia, si dyscalculia. At isa kasi, Teacher Kath, sa ginagawa ng mga psychologists and developmental pediatrician, hindi sila agad, Teacher Kath, nagbibigay ng diagnosis. Yes. Bibigyan lang nila ng initial, let's say for example, itetest lang nila yung IQ. Ibabalik po yan ulit sa school. Kasi isa sa mga provision doon sa DSM-5 na kailangan mayroon munang educational setup ang bata at may intervention. Ngayon, kapag hindi nag-improve ang bata throughout that given time, ibabalik yan sa DepEd. Ito yung naging result ng intervention. And meron talaga. Kasi nagiging
nagiging align na siya ngayon, nagiging align na sa observation ng pediatrician at sa nagbigay ng intervention. So, that's the only time na magbibigay ng diagnosis. Kaya tama yan, Teacher Kath. Kaya siguro, no, ang pwede nating makuha dyan ay kailangan ma-train kung paano nga babasahin ang recommendation at result ng diagnosis. So, yun ang nakakalungkot, Sir Roniel, na may mga teachers din tayo na hindi pa talaga marunong magbasa. Yes. And then, hindi rin nila na-i-interpret kung ano yung binibigay na intervention dapat sa mga bata. So, careful po tayo mga teachers na pag nagbabasa po tayo or kung hindi natin talaga kaya magbasa, mag-seek pa rin po tayo sa mga specialist like yung case manager or yung mga tinatawag naman natin sa larangan naman po ng medical is yung mga child psychologist po. Yes. At itong mga napag-usapan nating mga program and services, Teacher Kath, sa isang papel lang lahat nakikita dapat yan sa IEP. Exactly, Sir Roniel. Dahil nga po doon naglalayon yung mga mga teacher, SPED teacher, OT, speech, o kung meron man tayong physical therapist pa, o ano pa yung mga needs ng mga bata. Definitely, dapat collaborative yung program, nasa iisang table lang po yung program na to. Sama-sama tayong gagawa, sama-sama tayong magbibigay ng input kung ano po talaga yung target natin dun sa bata. Yes, dapat collaborative siya kasi nga kailangan siya ng inputs from different fields katulad ng sabi nyo kanina, katulad sa atin ng mga SPED teachers, no? Sa OT, sa speech therapy, sa behaviorist, no, sa behavioral therapist. Kailangan tapos i-combine natin lahat ng mga inputs natin to design a program, individualized program para sa bata para masigurado natin yung kanyang development, both academics and behavior. Kaya Platinum Pro, ang bisa ng 600 mg caplet at yerba buena, moringa, lagundi at vitamin C na mga go food for morning flexibility and whole day mobility. Kaya walang aray sa palaging pagkilos. Platinum Pro. Platinum Pro. Shampoos, Viva, Copa, Monniera, Centella at may DHA pa. May Bilberry, Marigold at marami pang iba. 66 and natural na vitamina. Memorize na yan. Para sa ating lahat na mag-aaral. Memorize, lagi mo lang tatandaan. Memorize lang yan. Teacher Kath, no, napakahalaga ang IEP kasi ito yung sukatan natin ng development ng bata. Hindi pwedeng sabi-sabi lang, ay, nakita ko na siyang tumakbo, nag-develop na siya. Hindi natin pwedeng sabihin yan. Wala tayong ways to measure the development. At para magkaroon tayo ng ganyan, napakahalaga po ng IEP. And again, kung gusto niyo po ng template ng IEP at lahat ng mga templates na kailangan sa paggawa ng IEP, mag-engage po kayo sa baba sa comment box namin at ibibigay po siya namin ng libre. At hindi po lahat po ng IEP na nakikita natin outside, kaya din po ng mga bata. So, hindi rin po tayo pwede mag-copy-paste. Naku, Teacher Kath. ang dami natin i-issue dyan. Bawal mag-copy-paste sa IEP. Dahil hindi natin alam kung anong ginagawa din ng mga bata inside the classroom. Kaya dapat aware tayo na sumusunod sila o nakakaya nila yung mga ginagawa nila sa classroom. Right, Teacher Daniel? Kaya nga, Teacher Kath, actually, may mga nagko-contact sa akin ng mga SPED centers na gusto nila kong kunin as nagagawa ng kanilang IEP, pero nagde-decline ako. Sabi ko, hindi ko kasi nakikita ang bata. Exactly. Hindi ko alam ang development ng bata. Then how can, I create a plan na hindi ko alam at hindi ko nakikita yung development ng bata? So it's a very no-no for me. Correct. Hindi ko siya So, sa tinatanggap. Smart Curriculum naman, Sir Roniel, ang ginawa namin, dahil nga nandun, naka-enroll ang mga kids namin, we surely engage talaga na magagawa namin at nagagawa namin yung IEP, Sir Roniel. Yes. So, importante rin po talaga na may dunong po ang mga teacher na nagbibigay po ng IEP. Yes. Teacher Kath, may maisasabi ka ba o may mga tips ka ba para sa mga parents natin, Teacher Kath? Okay, tips sa mga magulang. Bago magsimula ang school year, mag-request ng IEP meeting. Kung may therapist ang anak mo, isama sila para magbuo ng plano. Tama yan, Teacher Kath. Tandaan, ang epektibong IEP ay resulta ng teamwork. Magulang, guro, therapist, at mismong bata kung kaya niya.
kung kaya niya magsalita, no? Para sa kanya Oo. sarili, i-involve ang bata. At dahil na-apply natin yung mga services na yan, Sir Roniel, alam mo ba, nag-graduate ng actually not graduate, moving up. Ceremony, nag-move up. oo, nag-moving up yung aking pamangkin from alam mo na, doing the IEP, nabigay namin yung proper placement. Ngayon, nag-moving up, ang saya-saya ng mga parent. Kasi deserve naman talaga Yes. na ang bata na may IEP, nakaka-graduate naman po. Yes, tama po yan. At dapat hindi natin sila i-deprive ng kanilang karapatan sa edukasyon. At yung kwento ni Teacher Kat ay isa na namang tagumpay story para sa araw na ito. And I'm very proud of you for that, Teacher Kat. Thank you, Sir Roniel. Katagumpay. Sa Tagumpay Smart Learning, bawat aralin ay may layunin. Kaya sa segment na ito, sabay-sabay tayong matuto at kumilos sa 4 na hakbang ng ay dapat. Letter A, alamin. Alamin natin ang pangangailangan ng bawat batang may espesyal na kakayahan. Hindi sapat na basta turuan. Kailangang kilalanin kung paano sila natututo. Letter I, intindihin natin na ang bawat bata ay may sariling pacing, style at interest. Ang tagumpay sa pagkatuto ay nagsisimula sa pag-unawa, hindi sa pagpilit. Letter D, desisyonan natin na bilang magulang, guro o tagapag-alaga na gumawa ng paraan, maghanap ng tamang approach, tamang support system at tamang kaalaman. At letter A, 4, ibahagi yan sa 4. Kung may natutunan kayo ngayon, ibahagi ito sa 4 na tao, kapwa, magulang, guro o kaibigan dahil ang inclusive education ay tagumpay ng buong komunidad. Para sa edukasyong may direksyon, paglilingkod at tagumpay, yan ang ay dapat. Mga katagumpay, ang ating programa sa Special Needs Education ay hindi lamang para sa mga bata, kundi sa mga buong komunidad. Tayo ang magsisilbing gabay, suporta at tagapagtanggol ng kanilang karapatan sa edukasyon. Sa tulong ng mga batas na pinag-usapan natin kanina, Teacher Kat, yung RA 11650 at DepEd Order number 44 Series of 2021, mas pinatibay ang karapatan ng mga batang may kapansanan na makatanggap ng dekalidad na edukasyon. Ito po si Teacher Kat, Curriculum Developer at Special Education Specialist. At ito naman po, si Master Roniel, isang special education teacher and isang interventionist. Kita-kits sa susunod na episode ng Tagumpay Smart Learning! Dito sa Tagumpay Smart Learning, We serve for the heart, soul, and purpose. See you next Monday! Sa bawat hakbang, may kwento ng tapang na kailangang pakinggan. Iba man ang kulay, iba man ang daan, lahat tayo'y likha ng may kapal. Hindi hadlang ang